Hindi kalaban ng bakarat. Ang totoong kalaban, disiplina. Kaya sinubukan ko 1 win per day lang. Pag nakuha ko, alis agad. Walang emosyon, walang chase. Week 1 results, ito ang nangyari. Simulan na agad natin. So, day 1 tayo. Unang taya natin is player dahil kita naman natin sa ating regla na sobrang daming player dito. At ayun na nga, talo ang ating unang bet. So, makikita nyo, negative 50 ang ating profit. So, this time, sa ating pangalawang taya, tataya tayo ngayon ng 100. At ayun, paldo. Ganun lang. Nakuha natin ang ating 1 day. So, stop na tayo for this day. Okay, this is day 2. Paliwanag ko lang ha. Every day, 1 win lang ang ating kailangan. So, after na makuha ko yung goal, for the day, umi-stop na ako and wait na for the next day. During this challenge, papaliwanag ko bakit ganun yung naisip kong strategy and bakit mas helpful siya and effective kaysa maglaro ka buong maghapon. At para sa day 2, unang taya natin is bunker. Kita nyo naman jumping at ayun, talo na naman ang una nating taya for day 2. Second bet natin is player pa din and tumaya tayo ng 100 pesos for today. So pag tumama to, makukuha natin ang ating daily panalo at tapos na agad tayo for the day. So tignan natin kung ano mangyayari. At ayun, G's 5 2 siya. So picture na lang hirit ng bunker, panalo na tayo. At ayun, paldo na nga for day 2. So ngayon tapos na, proceed na tayo sa day 3 at ito ang nangyari. Tumaya pala ako sa bunker dahil feeling ko hindi hahaba yung player na yan. So, tingnan natin. At ayun, 9 na agad ang player. And then, this time, kung napansin nyo sa ating past 2 days, lagi ako nagdo-double ng bet pag natatalo. So, this time, ito try natin na hindi tayo mag-double ng bet. At ayun, paldo. Pero kung mapapansin nyo, ngayong araw is tabla pa lang tayo dahil hindi nga ako nag-double ng units or nung bet size. So, ang nangyari is isang panalo, isang talo pa tayo. So, for today, maghahanap pa tayo ng isa pang taya para makuha natin or makomplete natin yung challenge. So, ayun na nga, naghanap ako ng bagong table. Kung makikita nyo naman dito sa table na to, sobrang daming player. And let's assume na malaki yung chance na mananalo yung player. So, nagbet na ako sa player. Pag tumama itong bet na to, at ayun na nga, paldo 9. Since tumama itong bet na to, tapos na tayo sa ating day 3 ng challenge, nakuha natin ang ating 50 pesos na kailangan. Andito na tayo ngayon sa day 4 ng ating challenge. So far, day 1 to day 3, nare-reach naman natin yung ating goal. Although, inaabot siya ng mga 2 to 3 bets. But still, ang importante sa challenge na to is makuha natin yung goal na profit natin every day, which is 50 pesos lang for this week. Pero abangan nyo kung paano natin papaluguin itong pera natin at unti-unti natin siyang papalakihin. At tumaya na nga tayo sa player ngayon at ayun na nga, paldo. This time, isang bet lang ang kinailangan para matapos natin ang challenge sa day 4. So wala pa siyang mga 5 minutes in real life na oras, which is the goal ng challenge na to, na hindi natin kailangan mag-spend ng sobrang habang oras or magtagal playing baccarat, but still we get our profit every day. At yun na nga, dito day 5 na tayo ng ating challenge at tumaya ako sa bunker. Kitang kita naman na sobrang haba ng single player dito sa regla na to. At ayun na nga, paldo. Ganun lang for day 5 at tapos na tayo. At ganun lang, nandito na tayo sa day 6 ng ating daily win challenge. So, for today, tumaya tayo sa player kasi kita naman, jumping again. So, feeling ko hahaba yung player at ayun na nga, paldo. Ganun lang. Last day na ng ating challenge for week 1. So, tignan natin kung ano mangyayari ngayong huling araw na. Dito, tumaya na ako ng player kasi doble sila. At ayun na nga, bunker ang tumama. So, negative 50 na tayo for today. Binilisan ko nga pala dito kasi maraming beses akong tataya dito sa araw na to. At ayun, pangalawang talo, kita nyo naman. So, dito sa ating last day, medyo inaalat ata tayo. At ayan, nagparegla muna ako kasi nakadalawang sablay na.
At ito, tumaya uli ako sa pangatlong pagkakataon ngayong araw at banker naman this time. At ayun, sablay uli. So makikita nyo sa profit natin na negative 150 sa buong challenge. Ito yung pinaka malaking dinaw ng pera natin. So yun, naghanap na ako ng bagong table kasi ayoko na nung kanina. And ayun na nga, paldo. So unang tama natin ngayong day 7. So dito nakahanap tayo ng medyo maganda-gandang regla. At makikita nyo na ang profit natin ngayon ay negative 50 na. Hindi muna ako nagmadali dyan kasi nga gusto ko na matapos yung challenge ng mabilisan. And medyo tumagal na nga ako dito sa araw na to. At ayun, nag-double na rin ako ng bet kasi para nga mabilis siya matapos. At ayun, sa player tayo. At ayun na nga, paldo. Summary at recap lang tayo. So for this video, gumawa tayo ng challenge wherein every day is mag-goal lang tayo ng 50 pesos. And pag na-hit natin yung 50 pesos na yun, ay mag-i-stop na tayo. Bakit natin ginawa yun? So first is gusto ko siya na everyday dahil para araw-araw fresh yung utak natin at maganda yung pili natin sa baccarat. Second is tagal ko naglalaro ng baccarat at feeling ko na-experience yun na din is parang sobrang dali lang makuha nung 1 win or 1 unit per day. Kaya yung ginawa natin. Third is, gusto ko mabilisan lang kasi meron din akong ginagawa sa buhay at mga trabaho. And then, during this challenge is gusto ko malaman kung gaano ba kadali na makuha yung 1 win. Or hindi tayo mag-spend ng sobrang tagal na oras kasi kung mapapansin nyo din, pag sobrang tagal na natin naglalaro ng baccarat, is habang patagal ng patagal, like for example, sa isang araw tumagal ka ng 6 hours or 8 hours na naglalaro, mas mali-mali decision na nagagawa mo at ayun yung nagiging way para maubos mo yung pera mo or matalo ka. So for this week nga, nanalo tayo ng 340 kasi meron pang mga commission. So alam niyo naman na yun, kaya hindi siya dapat ang amount na mapapanalo na natin is mga 350, pero dahil sa commission medyo bawas siya, which is okay lang. So nag-start din tayo ng maliit lang for now kasi nakita niyo naman yung balance ko is maliit. So tira-tira ko lang to sa isa kong account and gusto ko kasi mapakita kung paano natin mapapalago if kaya na mapalago natin tong pera na to tsaka tayo magbebet na malaki. Tandaan, week 1 pa lang to ng ating challenge. And mag-follow na kayo at mag-subscribe and then comment down below na rin kung gusto niyo ng mga ganitong video. Pangako, sa mga susunod na video, lalakihan na natin ang ating mga taya.